Ayan mga kababayan, magandang araw na naman ulit sa inyong lahat. Magandang buhay mga kapong-biyahero, mga charity viewers. So ayan, at nag-okasyon lang akong pumunta dito mga kababayan. Maaga akong umalis kanina sa boarding house. Mga alas 5 ng madaling araw o ng umaga para makapunta tayo dito sa pinagawang bahay ng aking mga magulang. Kasi meron akong importanteng inihati dito mga kababayan para sa wiring. Kasi umpisahan na po yung wiring dito. At pabalik agad ako doon kina Sir Paul mga kababayan kasi meron pa kaming mga importanteng gagawin ngayong araw, kaya kunting oras lang tayo dito at alis tayo. So i-ano na din natin mga kababayan, i-update na din natin yung bahay na pinagawa natin para sa aking mga magulang. Kaya samahan nyo ako, tara ating silipin, let's go. So yan na. So meron ng malaking pinagbago mga kababayan kasi ayan dito natabunan na yung harapan. Ayan, at umpisa na ring mag-file dito para sa main door. Ayan na yung itsura ng bahay. So meron ng dito. Ayan, ito kasi yung main door medyo malaki-laki, 1 meter yung pinagawa natin, at dito ay glass. Lagyan natin yung glass dito. Ayan na, natanggal na yung mga scaffold. At ang lawak ng mga kababayan, napakalawak na. Makikita na natin yung forma ng bahay. Maganda tignan siya kasi high ceiling. Ayan, mataas yung kanyang ceiling. At dito, ayan, wala na talaga yung mga scaffold. So ang lawak na tignan na. At ito na yung kanyang itsura. Ayan, dito yung magiging lababo natin. Dito may bintana. Dito wala nang bintana dyan kasi hagdan yan pataas, paitaas. Natanggal na yung mga forma. Ang lawak tignan. At dito lagyan din natin ng pintuan to. Maliit na pintuan kasi pag may mga uwi tayo dito, may mga karga tayo, diretso na pasok, hindi na tayo iikot doon papunta sa main door. At dito ang CR ay ang daming semento. Ang CR ay yan. Yan, meron ng temporary na pagsisiaran. Ayan. So malapit na din matapos to. Lagyan pa to dito ng bubong. At dito sa loob may mga may mga kwarto na. Ayan natapos na nilang i-file yung CHP o hollow blocks. Kulang na lang is finishing dito. Ayan. Medyo malaki-laki na rin. Ayan, pwede na to. Ito yung magiging kwarto ko mga kababayan. At dito yung magiging CR, banyo. Kulang na lang dyan is filing. Ito na yung itsura. Dito ang sala, ang lawak ng sala po. Lawak ng sala, pero lalagyan natin to dito ng butas para sa magiging hagdanan papailalim. Yan, tingnan na natin kung yung forma. Pag ganyan siguro pailalim. Ang lawak. At saka dito meron din 2 kwarto dito na maliliit. Ayan, napaila na din. Kulang na lang sagad. Kasi sagad pa yan dyan sa taas. Ayan. Maliliit lang ng kwarto, 2. Ito naman, magpili lang sila mama dito kung saan yung kwarto nila. Kasi yung isa para sa kapatid ko to. At sa mga pamangkin. Kasi yung titira dito mga kababayan ay hindi lang sila mama. Meron silang mga kasama dito. Kapatid ko, dito rin yun uuwi. Siyempre yung pamangkin ko, yun nandun yung pamangkin ko. Grade 5. So dito yung titira. Ayan, ito na yung itsura mga kababayan. So ganito yung design na pinagawa ko kasi. Ayan. Ayan, kape. Salamat. Ito lang. Kape tayo kasi maagang-maaga pa. Ayan, ganyan yung design na pinagawa ko. Kasi kung pag dito direct yung
pintuan natin diyan is parang lugar dito sa sala. Kasi diretso pasok, kaya nilagyan ko ng ganito. Yan, ganito. Lagyan ko ng kunting space. Kasi lalagyan natin dito ng altar. May altar yan dito. Na side. Altar. Tapos dito na yung magiging pintuan niya papasok. Ayan. Tsaka dito. Papasok. At merong kunting space dito. Na tingnan nyo, may filing. Dito yung ilalagay ang mga cabinet. Lalagyan ng cabinet dito. Lagyan ng mga damit. Mga lagay ng mga unan, kumot. Dito yan ilalagay. Para may lagayan dyan. Tapos dito na yung magiging higaan. Yan, lalagyan ng bed. Ganun din dito sa kabila. Yan, same lang din dito sa kabila. Dito yung bed. Saka dito yung magiging cabinet. Ayan. So, ano lang yung plano dito. Tayo lang yung nagplano kung ano yung magiging forma ng bahay. Ayan. Kahit iano lang natin yung space, mga kababayan. May space siya. Pero yung sala niya, medyo malaki. Pero mabawasan to. Dito na side. Kasi lalagyan natin ng hagdanan papailalim dito na side. Ayan na. Ito yung ipapatapos ko na dito lang na side yung ipapatapos ko talaga, yung ilalim. Hayaan muna natin yun doon, mga kababayan. At sana ay may mga biyaya pang darating sa atin para matapos yung bahay ng aking mga magulang. May nagsasabi na malaki daw para sa kanila. So, sila lang daw yung titira, la mama at papa. So, which is mali po. Hindi lang po sila yung titira dito. Kasi yung mga kapatid ko ay dito rin yun sila titira. Mga pamangkin ko dito nag-aaral. So, dito titira. At ako din, mga kababayan, ay meron din akong kwarto dito. At dito rin ako titira or uwi din ako dito, mga kababayan. Kaya ganito siya ka 3 kwarto yung pinagawa natin. So which is kulang pa nga yan kasi yung mama sa kapatid ko saka yung pamangkin ko wala pang kwarto. So ito muna yung gagamitin nila habang wala tayo dito. So maliit pa naman yung mga pamangkin ko. Yung isa. Ayan mga kababayan, ito yung update. At syempre masaya ako, mga kababayan, kasi nakikita ko na talaga yung itsura ng bahay at saka yung improvement niya, mga kababayan. Meron na talaga siyang improvement. Yung natrabaho malaki na talaga. At taos puso ko ako na po pasalamat talaga sa mga tumulong sa akin. Syempre kay Tita Redemption, maraming salamat po talaga sa iyo, sa iyong kabaitan, pagmamahal. Maraming salamat. At syempre kay Sir Paul po, thank you so much talaga. Kung hindi dahil kay Sir Paul ay hindi magbabago yung buhay namin. Syempre isa na ako doon, kaming lahat ng team, sina Piking Bumbay, sila lahat kami, malaki yung pinagbago dahil po yan kay Sir Paul at sa lahat ng mga charity viewers. Isa din po kayo sa mga tumulong dito sa pagpagawa ko ng bahay. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo talaga. Sa mga sumusuporta sa akin, kay Tita Luisa, maraming salamat. Kay Ma'am Ria at kay Ma'am Irene, thank you so much sa inyong suporta para sa akin. Ayan na, nakita ko na talaga yung pinaghirapan ko. Andito na sa harapan ko, mga kababayan. Kahit hindi pa man tapos, ay talagang masaya. Sobrang saya ko na po, mga kababayan. Kasi unti-unti na siyang nabubuo, dahan-dahan lang. Hindi ko lang mamadaliin to kasi napakahirap din na kumita.
mabuti na lang meron nandyan sila Sir Paul, si Tita Redemption. Kaya thank you so much talaga. Kung hindi dahil sa inyo ay pahinto na siguro tong pagpagawa ko ng bahay. Kaya sa mga charity viewers din, thank you, salamat din po sa inyong lahat mga kababayan. At alam kong yung aking mga magulang ay masaya na makita nila yung kanilang bahay na ganito na. So mula umpisa, yung hindi pa na forma, ay hindi namin alam kung aabot ba sa ganito. Pero ngayon, ayan na, meron na mga CHB, mga hollow blocks. Sobrang saya ko at siyempre kay Lord na hindi talaga niya pinabayaan, hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng team, mga magulang ko, binigyan na ng lakas ng pangangatawan. Kahit matanda na, mahigit 70 years old na, pero ayun pa rin na. Si mama nagwawalis. Ayun. So, thanks God. Alam kong mahal niya ako araw-araw at ang buong pamilya. Kaya maraming salamat. Hindi ko akalain mga kababayan na magkakabahay sila mama ng ganito. Ayan. Sobrang saya ko po. So, laban lang talaga sa buhay. So ngayon nga ay pumunta ako dito, nagmamadali kasi bumili ako ng mga gamit sa pang wiring. Ayan, mga wiring niya, para lalagyan na kasi ito ng mga wiring mga kababayan. Meron na siyang mga abang dito. Yan, lagyan ng wiring yan. Kasi kailangan na. Dapat kasi mauna yung wiring bago i-finish. Kailangan tabunan kasi yan. Ilibing kasi yung mga wire dyan mga kababayan. Kaya kailangan natin mahatid yung kanyang materyales. Ito, grabe, ang mahal pala nito. Yung wire pa lang, 5.8 yung isang box. Napakamahal. Yan 5.8 yung isang box. Tapos ito, ang mahal ng meters nito. So at least, andyan na. Nabili na natin. So kunting-kunti na lang yung kulang niyan. Yung meron ding flexible hose dito. At ang problemahan niya naman natin dito is yung glass, pintuan, tiles, yung pangkisame, pintura. Ayan, medyo marami-rami pa po. At malaki-laking gastos pa to. At yung mga gamit dito sa CR. Ayan, bowl, tiles, dito rin sa lababo. Ayan. So kahit hindi tayo makabili ng mga gamit na appliances, basta importante mabuo natin tong bahay. Kasi malaki-laking gastos pa talaga itong mga kababayan. Isami pa lang, pintura, tiles, at sa wiring din mga kababayan, gagastos pa rin tayo. So dahan-dahanin lang natin to. At sa taas, ayan, hayaan na natin dyan sa taas kasi andyan, yan na yung itsura nya. So kung papasok dito yung tubig pag umuulan, so hanapan naman natin diskarte kung lagyan ba natin ng isarado ba natin yan dyan sa taas. Ayan po. So magkakape muna tayo bago babiyahe mga kababayan. Yan, dito pinagtimpla tayo ni mama ng kape. Yan, kape po tayo mga kababayan bago tayo biyahe muli para puntahan si Sir Paul. Kasi talagang hinabol ko talaga yung oras na maaga makaalis at makarating dito. Ngayon po ay alas 6:30 pa lang ng umaga. Nandito na ako kasi para hindi maantala yung mga misyon namin ni Sir Paul sa kanang team pagkakit ng bundok. So kailangan makabalik ako doon mga alas 8. Andoon na ako para makapagbiyahe na din kami. So bago ako alis, magkakape muna. So kape po tayo para may laman yung tiyan. Lamig dito po. Malamig.
yung hangin. Marami pa kasing mga kabundukan dito mga kababayan, mga puno-puno. Wala pang mga building. Kaya malamig yung hangin. Sarap matulog dito. Hindi na kailangan ng aircon. Pero pag masara na ito lahat, wala nang magpasok na hangin, ay mainit na. Napay pa. So wala nga pala ngayon ang mga panday. Hindi sila magtrabaho ngayon kasi linggo. Araw ng linggo ngayon, araw ng simbahan. So relax muna sila ngayon mga kababayan. At bukas ay nandito na naman sila ulit. So siguro mga next week nito pag matapos nila tong ano. O kahit hindi pa man matapos ng mag-filing, meron ng ibang to pipinis. Magpapalitada. Para tuloy-tuloy yung trabaho. At unti-unting matapos ang paggawa natin ng bahay. Sunod-sunod na po yan. Tapos ng finish, pintura, tapos tiles, kisame. Yan. Malaki-laki yung gastos dyan. So, sinabihan ko naman sila na kung maubusan ako ng budget ng pasahod sa kanila, ay kung pwede, i-delay ko muna na para makapag-ipon, tsaka ko na sila babayaran. Ayan, ano natin sa kanila. So, pwede. Kasi hirap magpagawa ng bahay mga kababayan. Lalo na rito, napakalayo ang mahal ng materials dito. Yung ano po dito, yung semento, 220 per sako. Samantalang kung doon sa bayan is ano lang yan, 190, 198, ganyan lang. Pero dito 220. At yung pamasahe pa, napakamahal. Yung hollow blocks dito is 15 pesos yung isang hollow blocks. Yan sa likod ko, 15 pesos per piece. Ito nakaubos na sila ng 1.5 pieces. So pupuntahin natin ilan na yun. Tag 15 pesos. Kung sa 1,000, 15,000. So ganun kamahal dito magpagawa ng bahay sa probinsya kasi malayo. I-deliver pa, napakalayo kasi dito. Yung materialis mahal na, doble na yung presyo. Yun yung mahirap dito. Pero ganun pa man, ay dandahanin lang po natin hanggang sa mabuo at matapos to. Huwag lang madaliin. So sa ngayon ay umabot na sila ng siguro dito mga March, April, May, June, July, August. Mag-5 buwan sila ngayong August. Ayan. So 4 na buwan na yung nila. Pero meron silang mga absent kasi yung may mga okasyon. Ayan, meron silang mga absent. So hindi talaga buo yung 4 na buwan. Siguro nasa mga na sila dito. Hindi ko eksakto alam kung ilang araw na sila dito, pero sa estimated ko sa mga 65 days sila, 65 days na sila dito. Merienda muna tayo. Ito yung masarap sa umaga, mainit na kape at tinapay. Ayan si mama. Anong masabi mo sa bahay niyo, ma? Matapos kaya to, ang mahal ng mga sigyalis. Tapos yung
Masahay pa lang ang mga paghatid. Ako, ang mahal. Paano kaya ito? Buti kung yun kang mga biyaya, matid. Sapat na ba yung ano mo, sweldo? Sana matapos na malagyan mo lang ng medisyon para makatulog tayo dyan sa loob. Sa silong, ang dami, lamok. Bakit panaog ko, tapos yung tuhod ko, ano na, para nang malugti. Sa kapanaog sa hatid ng tubig. Pero salamat naman kasi malapit ako magsibig dito, makalakad pa rin. Thank you, Lord. Isa sa iyo doon, mga biyaya mong binigay sa amin. Pabili kami lang kung ano-ano. Kain sa kagamot. Salamat sa iyo. Sana lakas ka pa, dito magbago yung ano ugali mo. Ano? Ayan. Eh, malapit na itong matapos. Kunting-kunti na lang to. Dahan-dahan lang. Pwede naman kayong lumipat dito. Sabihan ko si Tiboy na ipauna yung isang kwarto para pwede niyong tulugan. Ano lang. Para ayan, basta sabihan ko si Tiboy na ipauna yung kwarto para makalipat kayo dyan. Kasi mahirap kasi tulugan sa ibaba mga kababayan. Meron pa mga ilang buwan. Oo. Sige, pauna natin yung isang kwarto. Sige. Para malinis ang pangungkol. Para ano na. Makalipat na kayo dyan. Kung yung mga gamit nyo doon lang nyo sa ilalim, importante dito kayo makatulog. Sa taas. Yan. Pauna natin to dito para makalipat sila mama dito makatulog. Sa taas. Dito tayo. So mainit na po dito sa itaas mga kababayan. Ayan, yung simbahan namin dyan, nasa harap lang. Ayan. Yan yung halaman, no? Yan yung pamangkin ko. Sana, Jay? Sana, Jay? Beans. Beans? Ay, lagi kulo. Beans. So, dito daw natulog si Papa sa taas. Ayan. Kaya pala may trapal. Dito daw natulog. Kasi malamig. Ayan yung higaan. Yung tsura dito. Ito, lagyan pa ito ng bubong. Kasi CR yan dyan. Papunta roon. Lagyan ng bubong yan dyan. Ayan, tingnan yung mga tanawin dito po. Ito yung umaga dito mga kababayan. Napakatahimik. Ganda rito sa taas talaga. Pagkaaliwalas. Ayan, dyan may bubong. Yung problema ko dito, baka ulan ng malakas ba. Tapos papasok dito yung tubig. Kailangan siguro nito. Lagyan natin ng isara natin to. Yung sa hagdanan, lagyan lang natin ng pintuan dito. Para hindi papasok yung tubig doon sa loob. Itsura. Talagang kabundukan yung lahat nakapalibot dito sa amin. Dito. Kabundukan din yan. Dito, ayan. Bundok to lahat dito mga kababayan. Kaya probinsyang probinsya. So yung probinsya dyan sa Manila o sa Luzon, maganda rin kasi mga palayan yung makikita, patag. Pero dito, yung probinsya sa amin, is bundok talaga yung makikita mo. Ayan, mga niyugan. Kita natin, mga puno. Yan yung kaibahan. Kasi mga bundok yung matataas ang nandito. Yan yung namin. Lugar. Dito sa amin. Yung Kalinan, napakalayo. Nandoon mga kababayan. Ay, doon na site. Yung Mount Apo doon. Marilog.
palibot sa amin Marilog dito. Doon papuntang Bukidnon, dito Pakibato. Yan yung mga bundok na yan, Pakibato yan. So dati mga kababayan, makikita namin na grabe yung putukan dyan sa taas. Dito kami dyan sa dryer. At makikita namin doon sa itaas na putukan dyan sa taas. Tingin lang kami dito sa baba. Nakakatakot, di ba? Ayan, dyan magtatakbuhan yung mga tao dyan. Sigawan. Eh ngayon, ayan na. Talagang tahimik na, peaceful na. Pwede nang puntahan. Dati kasi hindi kami talaga makapunta dyan, mga kababayan, delikado. So ngayon, pwede na. Kahit maglakad ka lang dyan, ating gabi, safe na. So yun lang po mga kababayan, at ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat talaga, mga charity viewers, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Taos puso po ako nagpapasalamat. Kay Tita Redemption, maraming salamat talaga. Kay Sir Paul, syempre, thank you so much na dumating ka dito sa Mindanao, sa Davao, at ang dami na pong natulungan. At masaya rin tayo mga kababayan kasi kabahagi tayo sa pamibiyahero sa paghatid ng tulong. So ayun lang, at pupuntahan ko pa si Sir Paul ngayon kasi mag-mission pa kami. At babiyahe na naman po ako ng mga 1.5 oras. At ayun na nga. Maraming salamat po sa inyong lahat. We love you all. God bless. Bye-bye.